Good morning mga katanim. Dito tayo ngayon sa reservoir ng ating germination. Since na ang germination natin, ilalagyan natin ng biostimulant. No? Ang tawag ng biostimulant dito sa germination area, no? Ito yung bioinitiate para magkaroon kaagad ng maraming ugat. No? At saka mas marami ang usbong ng dahon. No? Bago pa lang ang tanim. Kumbaga, kaya nga bioinitiate. Again, kailangan ma-check mo yung reservoir mo. No? Dapat yung tama, no? 1.2 easy, ayan, blinking 1.2 at 1.4, ayan, kita naman dito, ayan, 1.2 at 1.4, so ibig sabihin nasa 1.3 ang easy nya, no? Okay na yan. Then pH, kailangan 6.1 ang pH mga katanim, no? Inayos na natin, no? Kagaya nung ginawa natin sa sa reservoir natin doon sa growing, so dapat 6.1, so check mo kung 6.1, no? shake mo lang, okay, so 6.1 ang pH. So naayos niyo na yung easy, no? Naayos niyo na yung pH. Mga katanim, kita naman doon sa natin, easy at saka pH dito sa meter natin. Now, lalagay tayo ng bioinitiate mga katanim dito, no? Again, lalagyan din natin ito ng biodefense. So nailagay na yung biodefense dito. Okay na. Ngayon, ipapakita ko naman paano paglagay ng bioinitiate. Ang bioinitiate mga katanim, ito yung ating biostimulant pero sa roots. Sa roots ito. Iba naman yung K-pop mga katanim. Yung K-pop naman ay para sa dahon. Ibig sabihin, foliar yon, no? Sa bioinitiate, 1 ml per liter of water. Sa reservoir lang yon. Di nyo pwede ito pang foliar. Masyado matapang ito, no? Ang nito, sangkap nito mga katanim ay para talaga pang pa-roots talaga siya, ano? Marami siyang mag-ugat at early stage. Yan yung bioinitiate. Kapag foliar, hindi nyo naman pwede yung ilagay sa roots. Hindi nyo pwede pagpalitin. Yung K-pop para lang sa foliar, hindi pwede sa root feeding, no? 2 ml naman yon na K-pop. Dito sa bioinitiate, 1 ml, no? Tandaan, itong bioinitiate ay 1 ml. So ito yon. Lalagay tayo. Since na 200 liters, ito, 200 ml lang ilalagay ko. So yan mga katanim, no? Yan. 200 ml ang ilalagay kong bioinitiate. Yan. O, mayroon pa, oh. Ano to? Okay. So, nahalo ko na mga katanim. Again, isasara natin yung gate valve para mag-mix muna siya, no? Then, i-on natin. Sasaksak ko lang to para mag-mix yung ating reservoir dito. Ayan. Ganyan, no? Pare-parehas lang ang system na pagkakagawa ko doon sa NFT at saka dito sa reservoir. Yan. So nalagay ko ng bioinitiate. Hayaan muna natin siya mag-mix mga katanim. Kapag nag-mix na, makikita nyo bubula yan. Magkakaroon siya ng bubbles because yan yung ating peptides mga katanim, no? Yung peptides dyan. Yan. Ito yung reservoir, ito yung ano ko. May trapal siya mga katanim. Trapal ng ating germination area. Yan. Kita ba dito sa camera ko? Yan, o. Yan. Kita naman, no? Oh. So, ang bioinitiate, from early stage lang siya, mga katanim, ha? Yung K-pop naman, mula 7 das hanggang doon, hanggang sa tama na, no? Makita mo, yung bulliation ng dahon. Makita niyo yan, yung bulliation ng dahon. So, na-mix na siya, mga katanim, pwede ko na siyang i-on dito. Para doon sa ating mga tanim sa ibabaw, no, magkaroon na siya ng biostimulant. Yun yung ating bioinitiate para love yan. So yung sistema same lang yan, no? Mag-circulate lang yan. Ayan. So may bioinitiate na yan, mga katanim. So ganyan, no? Unahin, ayusin ang easy, ayusin ang pH, no? Tapos lagyan ng biodefense para hindi magkaroon ng dumping off, hindi magkaroon ng root rot, at early stage protektado, may biodefense na siya. Okay, at early stage. Then bioinitiate para magkaroon ng maraming ugat. The more roots, mas mabilis ang pag-grow ng ating tanim, tandaan yan, at mas malaki ang tanim natin. Kapag nabulok ang ugat, wala na, di ba? Gaya ngayon sa summer, nabubulok ang ugat dahil sa root rot, pythium. Ayan. So dapat may biodefense. Ito naman, biostimulant to nilalagay natin para sa roots. Ayan.
Ito yung ating fourth trial. Itong batch na to, fourth trial na to. Pang-apat na trial. Nakita natin dito yung full potential niya dito sa fourth trial na to. Na mayroong bioinitiate, then may K-pop. Siyempre, hindi mawawala ang KFF. Yan, napakita natin sa video paano ifulyar. Soon, papakita natin paano ifulyar ng K-pop. Tsaka yung pagkakaiba. Bakit may K-pop? Bakit may KFF? Sarahan na natin to. I hope may natutunan kayo dito sa ating management sa germination area gamit yung ating biodefense, bioinitiate. Ayan, no? Para sa reservoir at early stage, may bioinitiate ka na. Ayan. E paano pag nakakratky ako, katanim? Sa bottom drenching, saka mo lagyan ng bioinitiate. Again, 1 ml lang yan. Ayan. E paano katanim sa pag transplant ko, pag transfer ko na dun sa box? Sige, lagyan mo na bioinitiate. Makita mo yung grow niyan. At saka yung ugat. 1 ml lang din. After mo ayusin ang EC at saka pH, lagyan mo ng bioinitiate sa box. Sa amin mga naka-NFT, ganito. Sa NFT katanim doon sa early stage, yes, pwede mo lagyan at early stage. Pagka-transplant mo, kahit 1 week lang, yung 20 dash to 30 dash, sige, lagyan mo ng bioinitiate. Nakita mo naman yung result niyan eh. Ikaw mismo makapagsabi pa kung kulang pa ng bioinitiate o tama na yung ugat, baka bumara na sa channel mo. Okay mga katanim, so I hope may natutunan kayo dito. Love yan, no?